Namatay ang 2 batang na-trap sa loob ng nasunog nilang bahay sa General Santos City. Yan at iba pang balita sa Mindanao, hatid ni John Paul Seniel. Namatay ang 2 bata sa General Santos City matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Ayon sa tatay ng mga biktima, iniwan niya ang anak na babae at lalaki na parehong 4 na taong gulang para magtrabaho sa di kalayuang lugar. Pagbalik niya, nasusunog na ang bahay. Ayon sa BFP, nakatanggap sila ng tawag kaugnay ng isang grass fire. Pero nang rumesponde sila, nakita nilang nasusunog ang bahay na gawa sa light materials. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Pikit, Cotabato, namatay ang isang barangay chairman matapos tambangan ng mga armadong lalaki. Base sa investigasyon, sakay ng multicab ang biktima at ang kanyang asawa nang mangyari ang ambush. Papunta sila sa paaralan kung saan nagtuturo ang asawa ng biktima nang harangin sila ng mga salarin. Ligtas ang asawa ng kapitan. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa politika ang krimen. Tiyuhin ng Vice Mayor ng Pikit ang biktima. Wala pang pahayag ang Vice Mayor. Sa bayan ng Matalam, nasa 200 estudyante ang hindi na pumasok sa klase dahil sa gulo sa pagitan ng MILF at MNLF. Karamihan sa kanila, wala nang matirahan matapos sunugin ng mga rebelde ang kanilang mga bahay. Kasalukuyan silang nananatili sa isang evacuation center. Sa Patikul, Sulu, inaresto ng mga pulis at sundalo ang isang miyembro umano ng Abu Sayyaf Group. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay sa umano'y bandido. Agad silang nakipag-ugnayan sa 35th Infantry Battalion para mahuli ang suspect. Nakuha sa kanya ang isang baril at mga bala. Pinaiigting na ang seguridad sa lugar dahil sa posibleng pag-atake ng Abu Sayyaf matapos ang paghuli sa suspect. Yan ang mga balita sa Mindanao. John Paul Seniel reporting.